Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati sa bawat isa sa inyo na nariyan sa kabila ng inyong mga screen. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon upang magdaos ng isang makabuluhang oras ng panalangin at pagninilay-nilay batay sa Salmo 91. Ako'y labis na natutuwa na kayo ay kasama namin sa pagkakataong ito. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, mahalaga ang mga ganitong sandali kung saan tayo ay nagkakasama upang magdasal at magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang Salmo 91 ay isang napaka-maimpluwensyang bahagi ng banal na kasulatan. Ito ay puno ng mga pangako ng proteksyon at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa panahon ng mga pagsubok at hamon, maaari tayong makahanap ng kapayapaan at lakas sa mga salitang ito. Ang mga talata nito ay naglalaman ng mga pangako mula sa ating may kapal na tayo ay kanyang iingatan at bibigyan ng kanlungan. Sa bawat linya, matutunghayan natin ang kanyang katapatan at ang kanyang malasakit sa ating mga buhay. Sana ay makasama ko kayo sa susunod na 30 minuto habang tayo ay magdarasal at magmumuni-muni sa mga mensahe ng awit 91. Huwag mag-atubiling. Ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Interesado akong malaman kung paano ang Salmo 91 ay naging mahalaga sa inyong buhay. Ano ang mga pagkakataon na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong mga pagsubok? Ang inyong mga kwento ay makapagbibigay ng inspirasyon hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa ibang mga manonood. Sa pagninilay-nilay natin sa mga talata ng awit 91, maaari rin nating isipin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay nakaramdam ng takot o pagdududa. Sa mga panahong iyon, ang mga mensahe ng Salmo 91 ay nagsisilbing liwanag at pag-asa. Ang ating Ama sa langit ay hindi kailanman nagkukulang sa kanyang mga pangako. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso at isipan. Nais ko ring hikayatin ang bawat isa sa inyo na isama ang inyong mga kaibigan at pamilya sa ganitong mga pagkakataon. Ang panalangin ay mas makapangyarihan kapag tayo ay nagkakaisa. Itag ang inyong mga mahal sa buhay sa ibaba at imbitahan silang sumali sa atin. Ang kanilang mga panalangin at intensyon ay makadaragdag sa ating kolektibong pagsamba at panalangin. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dalang pasanin at mga dalang panalangin. At sa ating sama-samang pagdadasal, tayo ay mas matatag at mas nagkakaisa. Habang tayo ay nagsisimula na, nais kong isalaysay na ang ating mga dalangin ay hindi lamang ukol sa ating mga pangangailangan, kundi pati na rin sa mga nangangailangan ng tulong. Maaari tayong makipag-ugnayan sa mga tao sa ating paligid na maaaring nangangailangan ng ating mga panalangin. Ang bawat dasal na ating itataas ay nagdadala ng liwanag sa madilim na sulok ng mundo. Sa ating pagbuo ng komunidad ng panalangin, tayo ay nagiging mga daluyan ng pagmamahal at pagkalinga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng mga updates sa ating mga susunod na gawain at mga oras ng panalangin. Ang mga nilalamang aming ibinabahagi dito ay nilikha upang tayo ay magtulungan sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Kaya't sama-sama, tayong magdasal, magpakatatag at muling magbalik loob sa mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng awit 91. Huwag natin kalimutan na sa bawat pagkakataon ng ating pagdarasal, tayo ay lumalapit sa Kanya na puno ng pag-asa at pananalig. Ang ating mga puso ay bukas sa Kanyang mga mensahe at sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong lumapit sa Kanya. Maraming salamat sa inyong presensya at suporta. Tayo na't simulan ang ating oras ng panalangin. Ang awit 91 ay isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos.
sa mga panahon ng takot at kawalang sigla. Ang mga talata ng awit 91 ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Ang unang bahagi ng awit ay naglalaman ng pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siyang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Dito, makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Ang mga taong nananahan sa Kanya o yaong mga naglalaan ng oras sa panalangin at pagninilay ay tiyak na makakaranas ng Kanyang kaligtasan. Sa ating pagninilay, mahalaga ang pagtuon sa mga aspeto ng ating buhay na nangangailangan ng proteksyon. Sa mundong puno ng panganib, hindi lamang pisikal na banta ang ating kinakaharap, kundi maging emosyonal at espiritual na pagsubok. Sa awit 91, ang mga pangako ng Diyos na ililigtas tayo mula sa mga bitag ng kaaway at mga salot ay nagsisilbing matibay na sandata laban sa mga hamon ng buhay. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ay ang mga susi upang matamo ang mga pangako niyang ito. Ang pagdarasal ng 30 minuto batay sa awit 91 ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pagkakataon upang lumapit sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong. Sa mga oras ng panalangin, maaari nating ipahayag ang ating mga takot at alalahanin at sa Kanya masusumpungan natin ang kapayapaan. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kalma sa ating mga puso at isipan. Tayo ay hinihimok na magtiwala na ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag. Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang tayo ay ma-refresh at muling mapalakas. Sa Isaiah 41:10, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa mga panahon ng kahirapan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ang pagninilay sa awit 91 ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala na kahit anong pagsubok ang ating harapin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang ating panalangin ay nagiging daluyan ng Kanyang lakas. Habang tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at nagiging mas handa upang harapin ang mga pagsubok. Ang kapayapaan na dulot ng panalangin sa ilalim ng tema ng awit 91 ay napakahalaga. Sa Filipos 4:6-7, itinuturo ang kahalagahan ng panalangin at paghiling sa Diyos. Ang mga alalahanin at takot na dala ng buhay ay naisasalba sa oras ng ating panalangin. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng sinuman ay bumabalot sa atin, nag-aalis ng mga pagdududa at pangamba. Ang ganitong kapayapaan ay isang regalo mula sa Diyos na nagbibigay diin sa ating pananampalataya at nagtutulak sa atin na patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa ating 30 minutong panalangin sa awit 91, maglaan tayo ng oras upang mag-isip at mag-reflect sa mga pangako ng Diyos. Isama natin ang ating mga pangarap, hangarin at mga alalahanin. Tayo ay makipag-usap sa Kanya ng may katapatan na puno ng pagtitiwala na Siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Ating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay, ang ating komunidad at ang mundong ating ginagalawan. Hilingin natin ang Kanyang proteksyon, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nasa paligid natin. Sa bawat taludtod ng awit 91, sumasalamin ang ating mga panalangin sa ating mga karanasan at pananampalataya. Tayo ay hinihimok na magpatuloy sa pagdarasal sapagkat ito ang ating daan upang makaramdam ng Kanyang pagmamahal at pagkalinga. Sa bawat oras ng ating pananalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at sa Kanya ang ating mga takot ay nagiging lakas. Tayo ay hinihimok na ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa pananampalataya na may ganap na tiwala na ang Diyos ang ating kanlungan at kaligtasan.
Sa ating pagninilay-nilay sa awit 91, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe ng proteksyon at kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang awit na ito ay tila isang matibay na balwarte na nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at takot. Ang bawat taludtod ay puno ng mga pangako mula sa Diyos, na ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga pahayag, kundi mga pagkakatawang tao ng kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. Sa awit 91, 1-2, sinasabi na ang mga nananahan sa presensya ng Diyos ay makakaranas ng kanyang proteksyon. Ang mga salitang nanahanan at kanyang mga pangako ay naguudyok sa atin na lumapit sa kanya ng may buong tiwala. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan at natatakot, ang awit na ito ay nagsisilbing paalala na ang ating Diyos ay hindi natutulog. Siya ay mapagbantay sa ating mga buhay. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at tayo ay tinatawag na maniwala sa kanyang katapatan. Sa Isaias 41:10, pinapahayag ng Diyos ang kanyang pangako na tayo ay huwag matakot. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Ang napakagandang paalalang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala. Sa ating mga panalangin, dapat nating ipagdasal ang ating takot at mga pangamba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdadasal, ipinapaabot natin ang ating mga alalahanin sa Kanya at sa Kanyang mga kamay, natutunan nating bitawan ang mga ito. Ang pagbibigay ng tiwala sa Diyos ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang kapayapaan sa gitna ng mga unos ng buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan upang humiling ng tulong. Ito ay isang aktibong pagsasagawa ng ating pananampalataya. Sa Filipos 4:6, inaalalahanan tayo na huwag tayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ay bumabalot sa ating mga puso at isipan. Dito, makikita natin ang pagkakaugnay ng panalangin sa mensahe ng awit 91, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng takot at pangamba. Sa ating pagdarasal sa awit 91, tayo ay hinihimok na magtuon sa mga katangian ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating kanlungan at kalasag. Sa panahon ng krisis, madalas tayong nakatuon sa ating mga problema, ngunit ang ating panalangin ay dapat magtuon sa Kanya, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, dapat tayong lumapit sa Kanya at ipagdasal ang Kanyang proteksyon. Tiwala tayo na ang Kanyang mga pangako ay totoo at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng lakas. Habang tayo ay nananalangin, maaari tayong humiling ng mga tiyak na bagay. Halimbawa, maaari tayong humiling ng proteksyon, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya, mga kaibigan at komunidad. Sa bawat patak ng ating mga luha, sa bawat hikbi ng ating mga puso, naway madama natin ang presensya ng Diyos na kasama natin. Ang ating mga panalangin ay nagiging tulay sa ating relasyon sa Kanya at sa ating pagtitiwala, nakikita natin ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. Mahalaga rin na isama ang mga taong nasa paligid natin sa ating mga panalangin. Sa mga panahon ng krisis, ang pagkakaisa sa panalangin ay nagiging isang makapangyarihang sandata. Sa bawat pagbanggit natin ng mga pangalan ng ating mga mahal sa buhay, nagsisilbing pagkilos ang ating mga panalangin upang sila rin ay makaranas ng proteksyon at kaligtasan mula sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay maaaring magdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa.
Sa makatuwid, ang 30 minutong panalangin sa awit 91 ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pagkakataon upang mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat minutong tayo ay nagdarasal, naway madama natin ang kanyang yakap na nagdadala ng kapayapaan at lakas. Sa ating pagninilay-nilay, naway ipagpatuloy natin ang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, sapagkat Siya ang ating kanlungan at kalasag sa lahat ng pagkakataon. Ang awit 91 ay isang makapangyarihang paalala ng proteksyon at kaligtasan na hatid ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa buhay, likas sa tao ang makaramdam ng takot at alalahanin, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Subalit, sa mga talata ng awit ni 91, makikita natin ang pangako ng Diyos na Siya ang ating kanlungan at kalasag. Ang pagninilay-nilay sa mga salitang ito ay nagdadala ng kapanatagan at lakas sa ating mga puso. Ang pagnanasa na magtaglay ng kapayapaan sa ating mga isip at kaluluwa ay nagbibigay diin sa ating pangangailangan na lumapit sa Diyos sa panalangin. Sa Filipos 4:6-7, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng pananalangin sa ating buhay. Ang mga salitang huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos, ay nagbibigay ng liwanag sa ating pag-unawa sa kapayapaan na dulot ng panalangin. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos, hindi lamang tayo naglalakas ng loob na ipahayag ang ating mga alalahanin, kundi nagbubukas tayo ng pinto para sa Kanyang kapayapaan na bumabalot sa ating puso. Ang kapayapaang ito na hindi kayang unawain ng sinuman ay nag-aalis ng mga takot at nagbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pagninilay sa awit 91 na nagsasaad ng mga pangako ng Diyos ay nagiging daan upang mas mapalalim ang ating tiwala sa Kanya. Ang mga salitang siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan ay nagsisilbing paalala na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa mundong puno ng kaguluhan at panganib, ang pagkakaroon ng isang matibay na pananalig sa Kanya ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat laban na ating hinaharap, kasama natin ang Diyos na nagmamasid at nagproprotekta sa atin. Ang ating mga alalahanin, mga takot at mga pasanin ay nagiging magaan kapag tayo ay nananalangin. Sa panalangin na ipapahayag natin ang ating mga damdamin at hinanakit, at dito rin tayo nakakatanggap ng lakas at kapayapaan. Ang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa awit 91 ay nagbibigay ng katiyakan na hindi niya tayo iiwan sa oras ng ating pangangailangan. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag sa ating landas at nag-aalis ng mga anino ng pagdududa sa ating isipan. Dahil dito, mahalaga ang regular na pananalangin. Ang ating relasyon sa Diyos ay lumalawak at lumalalim sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalay ng panalangin, nagiging mas maliwanag ang ating pag-unawa sa Kanyang mga pangako. Patuloy tayong hinikayat na ipagkatiwala ang lahat sa Kanya dahil alam niyang ang ating mga pangangailangan at ang ating mga takot. Sa bawat pagninilay-nilay sa awit 91 at sa Filipos 4:6-7, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya at mas malalim ang ating tiwala sa Kanya. Ang mga salitang ito ay nagiging isang matibay na paalala na ang Diyos ay laging nandiyan, handang makinig at tumulong sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago.
Sa bawat hamon na ating nararanasan, naway maging inspirasyon sa atin ang mga talatang ito upang patuloy na lumapit sa Kanya sa panalangin. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin na magdadala sa atin sa mas malalim na pagninilay sa mga pangako ng Diyos. Sa ating panalangin, sama-sama tayong hihiling ng kapayapaan, lakas at proteksyon mula sa Kanya. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pasasalamat at pagsamba. Salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Sa awit 91, itinuturo mo sa amin ang halaga ng pagtitiwala sa iyo. Ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay ligtas at may kapayapaan. O Diyos, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga alalahanin. Sa mundong puno ng takot at pag-aalinlangan, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Salamat sa pagkakaroon ng isang matibay na kanlungan ang iyong presensya na nagbibigay ng lakas sa aming mga puso. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon, naway maging liwanag ka sa aming landas. Ikaw ang aming tagapagtanggol at kami ay umaasa sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan at mga kapwa. Naway maranasan nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga oras ng pangangailangan, sana'y makilala nila ang iyong kagandahang loob. Bigyan mo kami ng pagkakataon na maging mga daluyan ng iyong biyaya upang maipahayag ang iyong pagkilos sa aming buhay. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nadarama ang pangungulila, naway patuloy naming maramdaman ang iyong yakap. Ipinapaabot namin ang aming mga pangarap at inaasam. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang iyong mga salita ang maging liwanag. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, ipaalala mo sa amin na nasa iyong mga kamay ang aming kaligtasan. O Diyos, sa iyong mga pangako kami ay umaasa. Itinataas namin ang aming mga tinig, nagpapasalamat sa mga biyayang natamo. Sa kabila ng mga pagsubok, itinuturo mo sa amin na ang mga ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Naway maging matatag kami sa pananampalataya sa iyo at patuloy na magtiwala sa iyong kabutihan. Sa bawat hirap na aming dinaranas, naway makilala namin ang mga aral na nais mong ipahatid sa amin. Ipinapanalangin din namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Naway maabot sila ng iyong liwanag. Bigyan mo sila ng lakas upang muling bumangon at lumaban. Sa mga oras ng kagipitan, sana'y madama nila ang iyong presensya sa kanilang tabi. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong pag-ibig upang maipakita ang iyong kabutihan sa mundong ito. O Diyos, sa bawat araw na dumarating, naway maging patuloy ang aming pananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga salita, kami ay nagiging matatag at puno ng pag-asa. Ipinapangako naming mananatiling tapat sa iyong mga utos at sa aming mga puso, itinatag-uyod ang iyong mga aral. Minsan pa, kami ay humihingi ng iyong patnubay sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging makabuluhan ang aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipaalala sa amin na ikaw ang aming matibay na kanlungan. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay may kasiguraduhan na kami ay ligtas. Sa iyong mga kamay, kami ay may kapayapaan. Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, naway ang iyong pangalan ang aming itataas. Sa aming mga panalangin, sana ay marinig mo ang aming mga hinanain. Ipinapanalangin namin ang aming mga pangarap, ang aming mga mitiin at ang aming mga hangarin.
Naway sa bawat pagkakataon maging kaaya-aya ang aming mga ginagawa sa iyong paningin. O Diyos, sa huli kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, sana'y maging maliwanag ang aming landas. Patuloy mo kaming samahan sa bawat hakbang ng aming buhay. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid. Naway madama nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa sa iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway patuloy naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga puso. Ipinapanalangin namin na sa mga oras ng pangungulila, kami ay magpatuloy sa pagtitiwala sa iyo, na siya kang kasama namin sa lahat ng aming mga laban. Sa mundong puno ng kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong pahintulot na maging mga ilaw na nagliliwanag sa dilim. Naway ang aming mga kilos at salita ay magbigay ng pag-asa at lakas sa iba, upang sa pamamagitan ng aming buhay, makilala nila ang iyong kadakilaan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nalilito, naway ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pakikinig sa iyong boses. Nais naming sumunod sa iyong mga yapak at sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maging ayon ito sa iyong kalooban. Hinihiling namin sa iyo ang karunungan at kaalaman upang makilala ang mga tamang hakbang na dapat naming tahakin. Sa mga oras ng pagdududa, naway ipakita mo sa amin ang mga senyales na magpapatibay sa aming pananampalataya at magbibigay ng katiyakan sa aming mga puso. Panginoon, ang aming mga pangarap at mitiin ay iniaalay namin sa iyo. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, ito ay maging kaaya-aya sa iyong paningin. Gusto naming maging mga kasangkapan ng iyong pag-ibig at biyaya sa mundong ito. Ipinapanalangin namin ang mga tao na nawawalan ng pag-asa at naguguluhan, naway maabot sila ng iyong liwanag at pagmamahal. Sa mga pagkakataong sila ay bumabagsak, bigyan mo sila ng lakas upang muling bumangon at ipagpatuloy ang laban. Ikaw ang aming tagapagtanggol at sa iyong mga kamay, kami ay may kapayapaan. O Diyos, patuloy naming ipinasasamo ang mga tao sa aming paligid, ang aming pamilya, mga kaibigan at mga kapwa. Naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga oras ng kanilang pangangailangan, sana'y magbigay kami ng suporta at pag-unawa. Ipinapanalangin din namin ang mga nangangalaga sa kalusugan at mga naglilingkod sa komunidad. Naway palakasin mo sila sa kanilang mga responsibilidad at gawain. Sa kanilang mga pagsisikap, naway madama nila ang iyong gabay at proteksyon. Panginoon, hinihiling din namin ang iyong tulong sa mga bata at mga kabataan. Naway sila ay lumaki sa isang masayang kapaligiran, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang makamit ang kanilang mga inaasam sa buhay. Naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga kapwa at magbigay ng liwanag sa kanilang mga komunidad. Sa mga oras ng pangangailangan, naway makilala nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Sa mga sandaling kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Sa bawat sakit at pasakit na aming dinaranas, alalahanin namin na ang mga ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Hinihiling namin na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy naming makilala ang mga aral na nais mong ipahatid sa amin. Sa bawat hirap, naway matutunan naming tumayo at lumaban kasama ka sa aming mga puso. O Diyos, sa huli, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pangako at pagmamahal. Sa bawat araw na dumarating, naway maging matatag ang aming pananampalataya at tiwala sa iyo. Ipinapangako naming mananatiling tapat sa iyong mga utos
at sa aming mga puso itinatag-uyod ang iyong mga aral. Sa lahat ng aming ginagawa, naway ang iyong pangalan ang aming itataas, at sa aming mga panalangin, sana ay marinig mo ang aming mga hinanain. Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng tapat na pasasalamat sa lahat ng iyong mga biyayang natamo. Naway sa aming mga puso, patuloy na maghari ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa lahat ng oras, kami ay umaasa sa iyo at sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ang aming gabay. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong imbitahan ang bawat isa sa inyo na magnilay-nilay sa mga mensahe ng Awit 91 na ating tinukoy. Ang mga talatang ito ay puno ng mga pangako at katiyakan mula sa ating Panginoon na nagbibigay diin sa kanyang pag-ibig at pangangalaga sa atin sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap. Sa mundong puno ng takot at kawalang katiyakan, ang mga salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw at lakas sa ating mga puso. Habang tayo'y nagmuni-muni sa mga salin ng Awit 91, naisip ko ang mga pagkakataon sa ating buhay na tayo'y nag-aalala o natatakot. Marahil ay may mga pagkakataon na tila wala tayong masandalan o kaya'y tila napapaligiran tayo ng mga panganib. Ngunit sa mga pagkakataong ito, muling bumabalik ang ating isipan sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang salin sa Awit 91 ay nagsasaad na siya ang ating kanlungan at kalasag. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pangako. Ito ay isang paanyaya na tayo'y lumapit sa Kanya, na tayo'y magtiwala sa Kanyang mga plano at layunin para sa ating buhay. Minsan, madali tayong maimpluwensyahan ng mga negatibong kaganapan sa ating paligid. Ang balita, mga pagsubok sa buhay at ang mga takot na bumabalot sa atin ay nagiging sanhi ng ating pag-aalinlangan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Awit 91. Sapagkat siya'y tumawag sa akin, ako'y sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa mga kabagabagan. Sa gitna ng ating mga alalahanin, naroon ang ating Diyos, handang makinig at tumulong sa atin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga nararamdaman, kundi sa ating kaalaman na ang Diyos ay kasama natin. Sa ating paglalakbay, mahalaga na tayo'y magpatuloy sa pagdasal, sa pagninilay at sa pag-aaral ng Kanyang salita. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas at pananampalataya na kailangan natin upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa Kanyang mga pangako. Sa ating mga pamilya, komunidad at sa ating mga sarili, naway maipakalat natin ang mga mensahe ng pag-asa at lakas na ating natanggap mula sa Awit 91. Huwag tayong maging takot na ibahagi ang ating mga karanasan at kung paano tayo inalalayan ng Diyos sa ating mga hamon. Sa bawat kwento ng tagumpay at pagtagumpayan, tayo'y nagiging inspirasyon sa iba at nagiging daan upang ang iba ay makatagpo ng pag-asa sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating mga panalangin, sa ating pagsusumikap na lumakad ayon sa Kanyang kalooban at sa ating paghiling na ang ating mga puso ay mapuno ng Kanyang pagmamahal at kapayapaan. Sa lahat ng ito, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at maging liwanag sa mundong ito na puno ng dilim. Alalahanin natin na sa bawat hakbang na ating tatahakin, tayo ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos na nagbibigay ng lakas, pag-asa at proteksyon. Sa pagtatapos, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumapit sa Kanya naway makatagpo tayo ng kapayapaan at katiwasayan sa Kanyang mga pangako. Naway ang ating mga puso ay maging bukas sa Kanyang mga salita at ang ating mga isipan ay mapuno ng Kanyang liwanag.
Tayo naway maging mga tagadala ng kanyang pagmamahal at katiyakan sa lahat ng dako. Magpakatatag tayo at laging alalahanin na ang ating Diyos ay tapat at Siya ay narito para sa atin.